Ay mula pa sa Dasmariñas, Cavite, Ayun. makasama natin ngayon ang isang tunay na inspirasyon sa larangan ng edukasyon at digital advocacy. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Sa makulay na mundo ng digital education, isang natatanging tinig ang patuloy na humuhubog sa kamalayan ng kabataang Pilipino. At yan ay si Mona Magno Veluz, mas kilala bilang Mighty Magulang. Welcome to Mighty Magulang's Friday FAQs or Fuksain ang Kalokohan. Isang history geek, certified tita, at advocate ng inklusibong edukasyon at kaligtasan sa online community. Sa kanyang social media accounts, nagbabahagi siya ng mga maikling aralin sa kasaysayan, ekonomiya at genealogy na may layuning labanan ang maling impormasyon at isulong ang pagpapalaganap ng tamang kaalaman. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, nananatili siyang tapat sa kanyang layunin na magtaguyod ng inklusibong komunidad at magbigay inspirasyon sa mga kabataang Pilipino na maging mapanuri at responsable sa paggamit ng digital platforms. Kaya upang alamin ang kanyang kwento, ay kilalanin natin siya dito sa Rise and Shine Pilipinas. At kaugnay niyan, makakasama po natin live dito ang Mighty Magulang na si Ma'am Mona Magno Veluz. Magandang umaga po and welcome to Rise and Shine. Magandang umaga po sa inyo sa lahat ng mga nanonood. Good morning, ma'am. Ma'am, ano po naging turning point at ba't po ganitong klaseng content ang inyong mga pinoproduce? Alam nyo, nag-umpisa ako gitna ng pandemic. Okay. So nag-umpisa siya dahil medyo bored ako sa buhay. Ayun. Pero ang Okay. hinuhugutan ko po kasi ng impormasyon ay taon ko bilang isang genealogist. Okay. Ako po ay isang researcher ng family trees. Okay. At doon din po yung umpisa kung bakit ko na-appreciate ang kasaysayan. Kapag nagre-research ka ng family tree, imposible na hindi mo rin madadaplisan yung lipunan kung saan sila nabuhay. So, ganun po. Yun po ang path ko para magkaroon ng ganitong klaseng content. Yun ang ibig sabihin ng genealogy, ma'am. Family tree Ayun. family history research. Okay. Pala yun. So ma'am, paano rin naman po sinisigurado na tama po tsaka makabuluhan yung content na pinupost po, lalo na po kung about history and social issues? So, ako po kasi dahil doon sa discipline ng genealogy, kailangan primary documents. Ang ibig sabihin, dapat yung binabasa natin, yung mga dokumento na ginawa nung panahon na yon. So, kapag pinag-uusapan natin Spanish era, dapat ang basis natin Spanish era documents. Okay. So, yun po yung paraan ko para ma-assure na tama. Pero syempre, hindi naman palagi available yon, di ba? So, kailangan ka rin magbasa ng libro, kailangan ka pa rin humanap ng secondary documents katulad ng dyaryo, yung mga ganon. At minsan-minsan nagkakamali din naman po ako. Ang importante ay tuloy-tuloy ang pagrepaso natin, ang pagkakaalam natin sa Yun. kasaysayan. So, pag nagkamali ka, dapat erratum, sorry po, nagkamali ako, ito po, nakahanap ako ng isa, dalawa, tatlo pang ibang sources na iba yung sinasabi. Wala ka naman nakakaaway ng mga kapwa, mga historians, ma'am, or kapwa genealogists? Actually, ang nalaman ko po sa history community, again, hindi ko po sinasabi agad na historian ako, kasi business major ako. Okay. So, kapag nakakilala ko ng mga historians, nalalaman ko na napaka-inclusive nila. Hindi nila parang gini-gatekeep yung history. Kasi ang kasaysayan, sa atin lahat yan. Hindi lang yan para sa mga nag-aral ng history. At it is always very interesting to converse with them kasi meron silang mga sources na hindi ko alam. Pero meron din ako mga sources na baka hindi nila nakita. So it is a collaborative environment. Ayun, nakakatuwa naman. At least ganun, no? Kasi bahagi nga ng ating kulturang kasaysayan. So, Correct. kumusta, ma'am? Yung part na ikaw ay nakapag-produce the first time, second time ng yung videos, how was the reception? Alam niyo po, nung una, kasi nga medyo thunders na ako, di ba? So, Grabe. Pero young at heart naman. Yes. Pero feeling ko, nasa TikTok ako, parang walang manonood sa akin. Kasi Ay. yung mga bata nagsasayaw. Sa bagay. Ang iikli ng, ng 15 content seconds. nila. Oo, Ako, 30 3 seconds. minutes, di ba? Hindi ako pwede magkwento ng less than 3 minutes. So, akala ko walang manonood sa akin. Pero na-realize ko na ang mga kabataan ngayon parang uhaw Yes. sa kwento tungkol sa kasaysayan. Kasi Yun. yung mga kabataan, parang nawala yung history sa klase nila, hindi nila alam yun. Kahit yung mga matatanda, na mga kaedad ko na parang, ay, nakalimutan ko na yata yan, o ay, baka hindi namin na-discuss yan sa klase. So it is an ever-changing landscape or an ever-changing environment na parang, okay, dapat araw-araw meron tayo natututunan. Yun.
Ayun. So, ma'am, speaking of your contents, for sure, meron din mga hindi sumasang-ayon, mga basher. Paano nyo naman po hinahandle po yun? Ayun. Kasi nga siguro, again, dahil titang-tita na ako, parang hindi ko na masyado iniinda yun. Ang importante, magkaroon tayo ng conversation. Kasi sa lahat ng mga content creators, hindi naman pwedeng gagawa ka lang ng content, tapos period, yan na yun. Dapat you have to engage. So kapag may kausap ako, merong mga times na nabibigyan ko sila ng additional information, may times na sila yung nagbibigay sa akin ng additional information. So again, it is a learning environment. Pero kapag bastos, kapag nang iinsulto, na wala naman talaga siyang intensyon matuto, meron naman pong mga tools within the different platforms na you can hide, report, block, delete. So, it is all up to the content creator kung gusto niya na medyo masalimuot ang kanyang comment section or kung gusto niya ng peace at gusto niya i-enforce yung civil behavior. Ayun. So, kumusta naman, ma'am, in terms doon sa mga audience natin, how do you adjust on the different generations or age range, ma'am? Alam ko kasi na hindi naman lahat ng tao mag-a-agree eh. So, meron akong punto na parang, okay, we agree to disagree. Okay lang sa akin yun eh. So, yun po. I think hindi naman siya depende sa age group. Ang importante, respeto. Dapat yung behavior natin on social media, pareho rin sa behavior natin pag face-to-face. Ayun. Ano po yung pinaka-favorite ninyong content na pinados online? Alam nyo, related siya doon sa isa sa mga parang serendipitous finds ko na nakahanap ako ng isang regular na tao, isang academic, na connected siya to the kings of England. Because, her genealogy leads up to that. So yun yung aking mga parang, ay, ang saya-saya. Ang galing kasi kung tutuusin, ako ma'am dati pag history ang klase, medyo minsan inaantok ako. Pero the fact na marami nakikinig sa inyo, I wanna know bakit sila nag-i-stay and they watch the video. For sure, if you're gonna see your data or the engagement on your videos, tinatapos ng karamihan hanggang dule. Why? Yes. Hindi ko po alam. Pero sa totoo lang, ang hypothesis ko is because uhaw nga sila doon sa information. Kapag ang pinapresent ko, hindi pa nila alam, hindi pa nila ever naririnig, then they stay. At dahil nga, may reputation ako na hindi naman ako nagsisinungaling at hindi rin naman ako nang o-okray. Di ba? Nang o-okray ng mga tao. I try to be as respectful as I can. Then, they stay. And I have built a little community of people who appreciate history. Ano, after po nung first viral video, ano yung na-feel niyo po? Actually, dahil nga, again, tita na ako, I don't let it get to my head. So I also don't look at my metrics very often. Na parang, ilan na po ba ang followers niya? Tatanungin sa akin, hindi ko alam. Kukompute pa natin. Parang hindi ko pa, I haven't checked lately. Yung mga ganon. So I think the healthier approach is to take it, di ba, don't let it get to your head. Yes. May mga kabataan po kasi ngayon who judge others based on the number of followers they have, or they aspire to be internet famous by having a lot of followers. Hindi na po kasi yun ang importante sa buhay ko. So what is important to me is I produce quality content, and I have a rich life with my family and my advocacy. Oksa sa akin yan. Sana ganyan ang mindset na lahat ng content creators. Maganda yun. Dapat gayahin niyo yun. Ayan, tips na lang po para sa mga gusto ring mag-start ng mga ganitong klaseng content, mga educational, about history. Alam nyo, ang daming mga taong gustong mag-share. I think what's very important is dapat natural ka. Dapat ito talaga yung love mo, may passion ka. At meron kang hinuhugutan ng expertise. Hindi ka pwedeng gumawa ng educational content na wala ka namang expertise, di ba? So you have to study, you have to build up on whatever it is you are trying to teach. At yun talaga yung magiging source o magiging dahilan para maging sustainable yung content mo. Alright, on that note, maraming salamat po for joining us today. Ma'am Mona Magnovelos, we truly admire your passion, dedication, and the mighty impact you're making. Thank you so much po. Maraming salamat.